Yo mga tropa, grabe guys, may nakita akong video clip na nag-viral ngayon sa social media na kailangan natin pag-usapan. Ito yung game ng Golden State Warriors at ng LA Lakers. Pero hindi yung laro ang usapan, kundi ang isang player na talagang trending ngayon sa kakaiba niyang moves. Ang bida natin, walang iba kundi si Marcus Smart, kung mas kilala na ngayon sa tawag na basta panoorin nyo na lang guys. Grabe yung mga pinagagawa niya sa court, feeling ko kailangan niya ng Oscar Award sa mga acting niya. Tara, silipin natin to from start to finish. Okay, simulan natin agad sa mainit na aksyon. First quarter pa lang, 3 minutes pa lang ang natitira. May eksena na agad. Ayan si Smart, naka-jersey number 36 ng Lakers. Umaarte na agad. Tignan nyo to, hawak ni Buddy Hield ang bola. Tapos si Smart, biglang lumapit. Konting kontak lang yun mga pre. Pero si Smart, grabe kung makahiga. Para siyang nalaglagan ng sako ng bigas. Napakabigat ng impact. Parang hinagis siya ng wrestler. Pero teka, ang nakakaloka, hindi yan ang pinaka-highlight. Tumingin kayo sa susunod na eksena. Ito na guys, akala nyo ba tapos na? Hindi pa, si Buddy Hield ulit ang kalaban. Parang may personalan na sila. Ayan na si Buddy, tinitira yung 3-point shot. Pero si Smart, nasa ilalim. Tumingin kayo sa landing niya, parang may nagtulak sa kanya mula sa likod eh. Bagsak na naman. Grabe Smart, parang every position. Gusto mo mag-stretching exercise sa sahig? O baka naman, naghahanap lang ng lamig. Mainit yata sa court. Ang tanong, tinatawagan ba yung foul? Mukhang hindi. Nice try Lodi. Ito na, ang paborito kong eksena. Kalaban niya na si Chef Curry, si Stephen Curry, at alam nyo na, pag si Steph ang humawak ng bola, may magic yan. Ayan si Smart, nagdedepensa kay Curry, tapos biglang bam, ang bilis ng crossover ni Steph. Pero si Smart, parang kinuryente, walang kontak pero biglang bumagsak. Tignan nyo yung reaction ni Smart, nagmamakaawa sa referee, akala mo tinamaan ng bala. Mga Lodi, tignan nyo yung reaction ni Steph, halos hindi siya makapaniwala eh. Alam na alam niya na acting yun, walang duda, flop of the night yan. Tuloy ang ligaya mga tropa, second quarter pa rin, si Steph Curry ulit yan, nagda-drive, tapos si Smart sa kanya naman bumagsak. Hindi ko alam kung defense ba yan o nag-skateboarding si Smart sa court, bagsak na naman. Pero ang malupit, bumago na agad siya, naghabol, at nakita nyo ba yung nangyari? Si Smart tumira and he makes it, layup yan. At ito na ang best part, pagkatapos ng ishoot, anong ginawa niya? Nag-flail ng kamay, hinahanap yung tawag ng foul. Grabe Smart, isang flop, isang gawa, tapos hahanap pa ng foul. Baka gusto mo mag 3-point play ka pa eh, ano? Hay nako, ngayon ito na yung medyo seryoso. Si Smart umaarte ulit, pero this time ang naging resulta mas malala. Tignan nyo, nag-attempt siyang kunin yung bola, pero grabe yung paglanding niya. Pati yung kalaban, nasama niya. Ang dumiting na ng play na to, parang gusto niya talagang i-injure si Steph. At ayun na, tinawagan si Smart ng third foul. Pero hindi lang yan, nag-review ang referees. At ang naging tawag, regret one foul. Ayun Smart, kapag sobra-sobra na yung pag-acting mo, dyan ka na talaga mapaparusahan. Third quarter na, pero hindi pa rin nauubusan ng energy si Smart sa pag-arte. Ayan, tumira ng layup, goes in. Pero bago pa pumasok, bumagsak na naman. Grabe yung bilis bumagsak nito ah. Siguro pag mag-iikot yan sa bahay, sahig na agad ang hinahanap niya para higaan. Para kasing gusto niya sabihin sa ref, Kuya ref, pagod na ako, bigyan mo na ako ng foul please. Ayan na mga tropa, dito na nagtatapos sa Marcus Smart NBA Acting Workshop. Fourth quarter na, naglaro na ulit siya. Tingnan nyo, ipapakita ulit yung seryoso mukha ni LeBron James. Grabe guys, in fairness kay Smart, magaling siyang player, pero yung mga pinagagawa niyang yan, di mo maiwasang maasar at natawa na lang. Ayan sa dulo si Steph Curry, pati siya napaupo na rin sa court. Baka nga nakuha ni Smart ang title na hari ng flop sa NBA. So yun mga idol, nakita nyo na ang buong serye ng mga flop ni Smart sa game na yan. Ano sa tingin nyo? Overselling ba yan o genius tactic para makuha ang tawag? Comment down below kung ano sa tingin nyo ang pinaka-worst na flop na ginawa niya. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwentuhan. Peace out!